Hindi man bukas sa Lunes, magdadala tayo ng mga kadena upang isarado na ang House of Buhaya. Pakinggan muna natin si Tatay Rane Redapico. Siya po ay konsihal at boses ng mamamayan, hindi lamang sa lungsod ng Quezon City, kundi mismo bilang mamamayang Pilipino. Nandito na po si Tatay Rane. Mga kababayan ko, gising na! Ito po ang pinakawalang hiyang administrasyon sa ating kasaysayan. Dito natin napatunayan na ang isang namumuno, pagka ito po ay adik, wala po talaga tayong makukuhang magandang resulta o pagmamahal sa atin. Nakakalungkot po, ditong mga nakaraang araw, nakiusap ang adik na si Bongbong Marcos kay Senador Marcoleta. Sinabi niya, Senador, naniniwala ako sa integridad mo, sa paninindigan mo. Kaya, nakikiusap ako sa iyo na umpisahan mo na ang pag-iimbestiga sa mga korap na congressman at iba pang mga politiko. After a week, tingnan niyo po ilang pangako ng ating na presidente. Siya mismo ang bumaluktot sa kanyang sinabi. Kay Chief PNP Torre, ganun din ang sinabi niya. Panindigan mo, General Torre, tama ka. Nasa iyo ako. After ilang araw, palibhasa adik, tinalikuran ang batuin at ang sinunod ang ahas niyang asawa. Alam niyo po, kababayan ko, 120 million Pilipinos, sinasamantalahan lang tayo ng mga iilang politiko. Ngayon po, ang tunay na problema ng bayang ito ay ang ating Bongbong Marcos na adik. Dito ko po lagi ko sinasabi, nung kapitan pa lang ako ng Barangay Batasan Hills, maraming adik, maraming malungkot, maraming sinalawag na pulis. Tinayuan, ipinaglaban ko ang aking mga kabarangay. At muli ko sinasabi, ang mga adik dapat din namang tulungan. Sa Quezon City nga, ang biktima ng droga, ang tawag namin yan, health problem na.
gusto niyong marinig ilang ligong pangako. Dito natin mapapatunayan tama si President Duterte na ang salot sa bayang ito, salot sa pamilya ay droga. Pag may adik kang membro ng pamilya, lahat kayo mamumulera. Pag wala nang manakaw sa pamilya, sa kapitbahay na nagnanakaw. Pero itong adik na presidenteng ito, naiiba sa lahat ng adik. Dahil cooking ang tinitira. Ang tigas kasi ng ulo nating Pilipino. Sinabihan na tayo na may problema ang Bongbong Marcos na ito. At yung problema na sinasabi sa kanya, adik siya, hindi lang naman ngayon yan. Kahit noong teenager pa yan, issue na sa kanya yan. Kaya na tayo mga Pilipino, maawain tayo. Mahilig tayo magbigay ng second chance. Dahil naniniwala ang Pilipino na lahat ay may pagbabago. Pero ang problema ng pamilyang ito, never na nagbago. Bigyan na ng mga mayang Pilipino na ibago niya ang reputasyon ng pamilya nila. Pero dahil adik niya, hindi lang sa cooking ang problema, pati na sa pera ng bayan. Adik na nga, under pa sa asawa. Buti sana kung mistisa ang asawa. Putang inang yan. Ano ba bang katibayan ang hinihintay natin para tayo magising? Ito pong panahon na ito, hindi politika ang pinag-uusapan natin. Ang pinag-uusapan natin, ang kawalang-hiyaan, mga anomalya at pagnanakaw sa pera ng bayan. Kayong lahat dito, dinatawag tayo ng pamilyang ito at ng mga congressman sa pamumuno ng walang hiyang Speaker Romualdez na yan. Ano pa ba ho ang gusto niyong mangyari? Kahit sa ibang bansa, wala na tayong dignidad. Inaayawan na tayo. Yung South Korea na, binabawi na ang pagpapautang sa atin dahil baka hindi baka o hindi na nakawin na naman nila. Bayan ko, kababayan ko, kwentya ka man, pulis ka man, ordinaryo tao ka man, lahat tayo nagbabayad ng VAT. Yung mga VAT na yan, yan ang pinanakaw nila.
Ano pa ho ba ang pahirap na kailangan natin para magising tayo? Ulan sa pulba. Ito ba tayong mga Pilipino? Kahit noong panahon pa, dinabayani natin si Jose Rizal na ang kalaban natin ay kapwa Pilipino. Sana po, magising na tayo. Alang-alang na lang sa anak at sa susunod na henerasyon. Almost 19,000 na politiko against 120 million. Ang tunay na salot ng bayang ito, kaming mga politiko. Lord, kunin niyo na sana kami lahat. Pakiusap ko, tumatayo ako rito bilang isang tatay. Tatay ng aking mga anak. Ang aking bunso, abogada. Ang pangalawa ko, doktora. Ang pangalay ko, kasama ko ngayon, graduate na at may apo na ako. 67 years old ako. Pero bakit nandito ako? Dahil mahal ko ang bayan ko. Ipaglalaban ko ang mga kababayan ko. Salamat tayo! Ang pagbabago ko ay kailangan nating lahat ng pagkilos. Tandaan nyo, ang kasabihan, kung ano ang tinanim natin, siya ang ating inaani ngayon. Nagpapabayad kasi kayo sa eleksyon. Sa halagang 1,000, halagang 1,500, kahit hindi mo kakilala, binoboto nyo ka. Tingnan nyo ngayon yung mga congressman ninyo. Pag magdalakaw ang ama, magnanakaw na rin ang membro ng pamilya. Gusto niyo po ba mabaon na tayo? Baon na ho tayo sa utang. Pero bakit hanggang ngayon, balikan pa rin kayo? Parang hinihintay nyo na may magbayad sa inyo, kaya sasama kayo sa rally. Lord, alam po namin Panginoon na binigay mo sa amin ang bayan ito. Kailangan lang po siguro namin suriin ang puso ng bawat Pilipino. Kayo po nandito ngayon, alam ko lahat tayo may dala-dalang problema. Simpleng problema, bigas, pagkain, pamasahe. Kung matino ang presidente natin, titino rin ang kanyang mga tauhan. Ang krisis ng bayan ito, leadership crisis.
Tama! Pinaparusahan ba tayo ng Diyos? O nakapaka naman, hinihintay na matuto tayo, magising tayo para matalsingin natin ang ating na presidente, ang ating na nakatira sa Malacanang. Sunugin ang bahay! Tingnan niyo po ang ating mga congressman. Soto, palitan ang kapit! Alam nyo, lahat tayo rito ay ibabaon at ibabaon kung hindi natin ibubulat ang puso at isip natin. Parang awa na po inyo. Mahalin natin ang bayan natin. Kung mahal natin ang bayan natin, bakit hindi natin ito ipinaglalaban? Tama! Ano pa rin yung naglaban mo? Yung pa yung mga punyo, nagbabayad ng utang. Kulang pa po ang pinataya niyo. Ako po, mataas ang respeto ko sa ating mga kapulisan. Ako po, ang committee chairman ng Peace and Order sa City Council. Alam na mga pulis kung paano ko sila sinusuportahan. Kaya ako po ay nakikiusap sa halay ng kapulisan para sa bayan. Tumindig po tayo para sa bayan natin po. Sunugin ang bahay! Habang hindi tayo kikibo, pagsasalita, kikilos, itong mga magirang-giran na buhaya, ito po ay lalamon sa atin. Kayong mga nanonood, lumabas kayo Labas! 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 sa inyong komportabling inalalagyan. Kailangan kayo ng bayang ito. Kailangan kayo ng ating mga kababayan. Lumabas ka sa cellphone! Nasa atin ang gawa, nasa Diyos Kay Marcos ang gaba! isa na lang po ang pakiusap ko sa lahat ng nanonood at nakikinig ko ngayon. Antayin namin kayo dito, pumunta na kayo! Wala ang signal. May pagmamahal pa po ba Yes! Mahal kayo! kayo sa bayan? Iniisip mo ba Bakit level down? ang pamilya mo na ngayon pa lang hirap na hirap namang magtanggol? May jammer. Ikaw, sir, Mamang Pulis, Wala signal ko. Ayun. alam ko, respeto namin ang sagisan ng uniform ninyo. Globe. Pero may tungkulin din kayo sa bayang ito dahil kailangan nyo sa mga Gen Z, sa mga Gen Z, sa mga kabataan, tingnan nyo ang inyong mga magulang. Di ba hirap pa? Hirap na hirap! Hirap na si Tatay
Samantalang obligasyon ng gobyerno na tulungan kayo. Bakit hindi kayo naabutan ng tulong dahil magnanakaw ang ating presidente? Ang magnanakaw ang presidente, magnanakaw din ang kanyang mga kawani. At dahil alam ng mga congressman na magnanakaw ang presidente, kaya sila ay nagnakaw na din. Sino ang kawawa? Ang mga ordinaryong taong bayan. Ang gobyerno ay binubuo ng pamilya. Obligasyon ng gobyerno tulungan ang bawat miyembro ng pamilya. Pero dahil ating ang namumuno sa atin, walang pakialam sa taong Bakit doon sa... ito po Dito ka lang. ang huling Hindi kita nakita. meeting kasi ito. Kay Kuya Ate, Anong SIM gamit? tingnan mo ang sitwasyon nyo. Ito'y dito SIM tsaka... Tingnan nyo ang itsura ng tatay. Ganda yung ikot. Ikot. Tingnan nyo ang nanay nyo. Tingnan nyo ang mga Bilis pala yun. putang ina. Tingnan nyo ang buhay ng mga congressman. Putang ina. Tingnan nyo ang anak ng mga district engineer ng TV na. Putang ina natin lahat pag hindi pa tayo nagising. Pagpasensyahan nyo yung binibitawan pong salita. Dahil nakikita ko ang inyong paghihirap. Kaya, ano ba ang hinihintay nyo? Kuya, ate, para sa inyo ang ginagawa namin dito ngayon sa EDSA. Samahan niyo kami para sa henerasyon niyo. Ayun, pinaglalaban namin. Ate, kuya, matanda na si tatay at si nanay. Panginoon, ipuin mo po lahat ng mga nabibirang ngayon. Paglilawin niyo po sana ang mga puso ng mamamayang Pilipino. Ipuin niyo po sana ang mga nakakaangat na umiral ang pagmamahal sa bayan at sa kapwa. Lord, kunin mo na si BBM. Kunin mo na si Speaker. Kunin mo na ang mga kurap na congressman, Lord. At ngayon panahon, umupuri at nagpapasalamat po kami sa iyo. Nasa
gusto na pagpindig at pagtayo mo dito kung ano ang sasabihin ko. Andito kami! Nandito kami! Dito ang buong bayan! Pero hindi ko Tunay mo kami lahat! bilang sisisihan Tama! ang Tatay Nani! pagpindig ko ito. Oo! Titindig kayo lahat! Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay ang Pilipinas! Mamatay na ang walang yan! Ang mga mahihirap na Pilipino! Nakalubog kami sa baha!